pinagpalang araw sa pag-alaala sa Holy Week o Semana Santa na ginanap ng Panginoong Jesucristo. Ang aking ibabahagi ngayon ay 7 last word o ito yung 7 salita na binanggit ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nakabayubay sa krus para sa atin. Sa krus, tinapos ni Jesus ang kalooban ng Diyos Ama. Yun ay yung lubos nating kaligtasan at manumbalik yung ating ugnayan sa ating Diyos Ama sa langit. Sa krus, ang unang salita na binanggit ni Jesus ay patungkol sa pagpapatawad. Sabi nga niya sa Luke chapter 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila. Ang Panginoon Jesucristo, siya po ay pinahirapan ng gusto. Siya ay nilatigo, nilait, siya ay nilibak, kinutya, inalipusta. Ngunit hindi siya nagtanim ng galit. Hindi niya inilista yung mga ginawa ng mga tao sa kanya. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Tularan natin siya na gayon din ang ating gagawin. Na kung ikaw man ay napagsalitaan ng masakit, may nang isa sa'yo, mayroong gumawa ng hindi mabuti sa'yo, magbigay ng forgiveness. Katulad nga nung sinabi sa salita ng Panginoon, kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin. So napakahalaga na tayo ay tumulad sa Panginoon Jesucristo kung paano yung kanyang ginawa na siya ay nagpatawad doon sa mga tao na nanakit sa kanya, nanira sa kanya, at umalipusta sa kanya. Dahil ang pagpapatawad, ito ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. God loves us by giving His Son, ang Panginoong Jesucristo. His forgiveness based on His sacrifice, yung pong pag-aalay ng kanyang buhay. Ang kasalanan may karampatang parusa, at yun ay kamatayan. Sabi nga sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ito yung naging legal rights ng enemy ng ating kaluluwa, walang iba kundi ang Satanas na Diablo. Dahil sa ating kasalanan, dapat yang mamatay. Dapat mamatay yan. Kasi nagkasala yan. Yun po yung ipinanlalaban ng Satanas na Diablo. Ngunit, kapag tinanggap natin yung alok ng Panginoong Jesucristo na kaligtasan at pagpapatawad, alam mo ba kung anong nangyayari? Nasisira, nawawasak yung mga nais na mangyari ng Satanas na Diablo. Yung authority niya sa ating buhay, naglalaho, nasisira. Yung kapangyarihan nito sa atin. Sa magitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo nang dahil sa ating kasalanan. Hindi tayo karapat-dapat sa pagpapatawad ng Diyos. Ngunit minarapat niya na tayo ay mapatawad niya sa lahat ng ating mga sala. Maging yung mga taong nagpapako sa Kanya, yung mga taong nagpahirap sa Kanya, sila ay pinatawad ng Diyos. Maging yung magnanakaw, yung masamang tao na napako, nakatabi niya, siya ay pinatawad ng Panginoong Jesucristo. Now, itong magnanakaw na ito ay kumbaga, hindi siya tiningnan ng Panginoon bilang isang magnanakaw. Kasi itong magnanakaw na to ang ginawa niya, tumingin siya sa Panginoong Jesucristo. Inilagak niya yung pananalig niya sa Panginoong Jesucristo. Kaya naman siya ay nagkamit ng kapatawaran sa Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, hindi ang basihan ng pagpapatawad ng Diyos ay kung sino ka at kung ano ka, kundi yung ating pananalig sa Kanya. At kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Manampalataya lang tayo katulad noong magnanakaw na sinabihan ng Panginoong Jesucristo, ngayon din isasama kita sa aking kaharian. Yun po'y sinabi niya sa pangalawang salita na binanggit niya. So itong mga salitang ito ay pananalita ng kaligtasan. Tumugon si Jesus doon sa sinabi noong masamang tao sa huling sandali ng kanyang buhay. Yung masamang tao, sinabi niya, Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan.
Amen. Yung nga lang hindi niya pagsabi na patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, kundi yung sinabi niya, alalahanin mo ako. Alam po ninyo, yun ay isang pagpapakita na siya ay humihingi ng pagpapatawad sa Panginoon. At yun ay akto ng isang pananalig. So ang kriminal na ito ay tumingin kay Jesus na nagsabi, alalahanin mo ako kapag ikaw ay dumating na sa iyong kaharian, pag ikaw ay naghahari na. Ito ay pagpapakita ng simpleng pananalig. Lumingon siya sa Panginoong Jesucristo, tumawag siya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Romans chapter 10 verse 13 says, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Sino mang tumingin sa Panginoong Jesucristo, ituon ang pansin sa Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Amen. So ikaw ngayon na nakikinig o nanonood sa videong ito, kaligtasan ay sumasayo. Amen. Sa pamamagitan ng iyong pagtugon at pananalig sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, isagot niya. Sabi niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ano ba itong paraiso na sinasabi ng Panginoon Jesucristo? Ito ay lugar na wala ng sakit, wala ng lungkot, at wala ng kamatayan. So lahat ng mga bagay dito sa daigdig, ito ay temporary lamang. Kumbaga, lumilipas. Ngunit yung ating pananalig, ito ay abot hanggang langit. Abot hanggang sa presensya ng ating Diyos, Ama sa langit. Kaya napakahalaga, minamahal na ilagak natin, ilagak mo ang iyong buhay sa Diyos. Tulad ng ginawa nung taong masama. Kahit gaano kalaki ang ginawa mong sala, may pangako si Lord Jesus. Dahil siya ang tunay na kahulugan ng buhay. Buhay na walang hanggang. Amen. Purihin ang Diyos. At ang pangatlong salita na binitawan ng Panginoon ay patungkol sa pag-ibig. Sabi niya sa John chapter 19, verse 26 to 27, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Na maging sa kahirapan, na naghihingalo na siya, mamamatay na siya, ang iniisip pa rin ng Panginoong Jesucristo ay yung kapakanan ng kanyang ina. At itinalaga niya yung kanyang apostol na minamahal niya, na pangalagaan ang kanyang minamahal na ina. So sa kabila o sa gitna ng dinaranas ng Panginoong Hesus, yung hirap ng katawan at kamatayan, naiisip niya ang ibang tao. Kaya tulungan din po natin yung ating pamilya na nangangailangan. Pag sila ay may pangangailangan sa atin, ito po ay katungkulin natin bilang isang pamilya. At dito po sa binasang ito, o itong talatang ito na binanggit ng Panginoon Jesucristo, ito ay ang pinagbibigyan ng diinan ng Panginoon Jesucristo ay yung katungkulan nating mga anak para sa ating mga magulang na umaasa. Yung ating mga magulang, pasalamat po tayo sa kanila. Hindi tayo hinayaan. Tayo ay pinalaki ng mainam, binihisan, pinag-aral, pinagtapos, at ngayon ay may kanya-kanya na rin mga buhay. At wag ho nating isipin na isala ay ilagay sa home for the aged. Wag nating hayaan na iba ang mga laga sa kanila dahil tayo naman po ay hindi nila pinabayaan. So dito mismo ay tinuturo ng Panginoon Jesucristo na samahan at tulungan ang mga magulang. Hindi pansarili lamang, hindi kanya-kanya. Ilagay natin ang ating lugar sa kanila. Tatanda rin po tayo. You know what? Pag tayo po ay pinapaalagaan o inaalagaan natin, pinapakita natin yung pag-ibig natin sa ating mga magulang, yung paghahalaga natin sa kanila. At kung yun ay nakikita ng ating mga anak, tayo po ay nagsiset ng example sa kanila na ganun din ang kanilang gagawin balang araw sa atin. Amen. Praise God. So wag gumawa ng mga excuses sa ating pangangalaga sa ating mga magulang. Ang tanong ko, what you can do today to show your love to your parents? Ano yung pwede mong gawin ngayon para ipakita sa kanya ang iyong pag-ibig? Ipakita mo, iparamdam natin. Iparamdam mo yung pag-ibig mo sa iyong minamahal na magulang. Maging mahabagin.
Amen. Katulad ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya nagpabaya. At ang pang-apat na salita ng Panginoong Hesukristo ay mababasa sa Mark chapter 15 verse 34 na sinabi niya rito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay salita ng paghihirap ng kaluluwa. Hindi ito pagtatanong bakit nangyari sa akin ito. Hindi po yun. Kundi ito ay isang panaghoy. Pagpapahayag ng daing ng paghihirap ng katawan at hirap ng loob. Ikaw ba naman ang iwanan? Ang Panginoon Jesucristo, iniwanan siya ng lahat. Maging yung 12 disciples na naging kasama niya araw at gabi ng marhabang panahon. Iniwan siya na nag-iisa. Kung kailangan niya ang karamay, doon pa siya na iniwan. Bakit kaya siya pinabayaan ng Ama? Dahil dala-dala niya ang lahat nating mga kasalanan. Ang ating Diyos Ama ay siya po ay banal na Diyos. Kaya naman, itinalikod niya yung kanyang sarili sa Panginoong Hesukristo dahil dala niya ang ating mga kasalanan. At yun siya po yung nagbayad sa lahat ng ating mga pagkakasala. So yung karanasan ng Panginoong Hesus, ito yung pagkahiwalay niya sa Ama, ay siya po yung humalili para sa atin. Dapat tayo yung nakapako doon. Dapat tayo yung pinahirapan. Ngunit isinalo niya yung kanyang katawan para sa atin. Siya ang napako on our behalf. Siya ay nasugatan para sa ating mga kasalanan. Ayon sa Isaiah 53 verse 5. At ang ginawa niya, siya po yung pantubos sa lahat ng ating mga sala. Matthew chapter 20 verse 28 and 1 Timothy chapter 2 verse 6. At sinabi pa doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 na siya ay tinuring na makasalanan, gawa ng ating mga kasalanan. Amen. So tayo ay tinubos ng Panginoon Jesucristo sa magitan ng pahirap na kanyang natanggap sa kanyang katawan. 1 Peter chapter 1 verse 19. Kaya naman ngayon, masasabi natin, katulad sa nakasulat sa Romans chapter 8 verse 35 to 38, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Hindi. Ang kapighatian? Hindi. Ang pag-uusig? Hindi. Ang gutom? Hindi. Ang kahubaran? Hindi. Ang panganib? Hindi. O ang tabak? Hindi. Sabi nga sa verse 39, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang panglima na binigkas ng Panginoon sa huling sandali ng kanyang buhay, ako'y nauuhaw o nauuhaw ako. John chapter 19 verse 28. Itong uhaw na ito ay paghihirap ng buong katawan. Alam naman natin sa history, sa Bible, na ang Panginoong Hesukristo ay naglakad pataas sa bundok. Nabuhat-buhat niya yung napakabigat na krus. Kaya siya nakaramdam ng matinding uhaw. Sa uhaw ni Jesus, alam po niyo ang ibinigay sa kanya, isang maasim na alak. Sa mabuting ginawa mo, marahil sinuklian ka ng pagtalikod sa iyo. Katulad ng Panginoong Hesukristo, siya ay tinalikuran, iniwanan. Alam po niyo, ang Panginoong Hesukristo yung kanyang pagkauhaw, na sinabi niya na uuhaw ako, malalim ang pagkauhaw ng Panginoong Hesukristo. Uhaw siya sa pag-ibig natin. Uhaw siya sa pagpapahalaga natin sa Kanya. Ang tanong ko, ikaw ba ay uhaw? Uhaw sa yaman? Wala pong makakatugon yan, kundi ang Panginoong Hesukristo. Uhaw sa kalinga, uhaw sa pag-ibig. Ang tanging makakapatid ng ating uhaw ay ang Panginoong Hesukristo. Yun po ang pinakakailangan natin. Katulad ng babaeng Samaritana na lagi na lang na bumabalik sa ilog para umigib ng tubig.
At doon nakatagpo siya ng Panginoon Kristo na sinabi ng Panginoon Kristo, sino mang uminom ng tubig na yan ay lagi pa rin mauuhaw. At nagtanong yung babae, sabi niya, oh, ibigay mo sa akin yung tubig ngayon para hindi na ako pabalik-balik rito para umigib. At ang sinabi ng Panginoon Kristo, ako ang tubig na nagbibigay. Siya lang ang makakapagbigay ng tunay na satisfaction sa ating buhay. Siya lang ang makakapagbigay ng patid doon sa mga bagay na ating kinauuhawan. Purihin ang Panginoon. Siya ang kasagutan. Amen. At ang pang-anim na sinabi ng Panginoon Kristo ay nasa John chapter 19 verse 30 na sinabi niya, it is finished, naganap na. Ito po ay mga pananalita ng pagtatagumpay. It is a declaration of victory. Hallelujah! Sin separate us from God, and only through the sacrificial death of Christ we could be forgiven and become clean before God. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tetelestai, yun po yung Greek word na salin ng it is finished. It is forever done. Yun po yung ibig sabihin niyan. Ito po yung sigaw ng Panginoong Jesucristo, sigaw ng pananagumpay. Dahil sa Kanya, ngayon, tayo ay mabubuhay ng malaya. Malaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan dahil ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. So tayo ngayon ay malaya na kay Kristo dahil sa ginawa niya para sa atin. Siya ay namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay. Buhay na ganap, na kasiyasiya, at buhay na walang hanggang. Amen. So lahat ng parusa, dahil sa ating mga sala, pinagbayaran niya lahat. Hindi tayo binili ng ginto o ng mga diamante, kundi ang ibinayad niya sa atin ay yung kanyang sariling dugo, yung kanyang sariling buhay. Amen. John chapter 17 verse 4, sabi niya sa Ama, ito yung prayer niya, I have finished the work which you have given me to do, sabi niya sa Ama. I have finished. Natapos ko na sa krus yung pinapagawa mo sa akin. Matthew chapter 18 verse 11, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. John chapter 3 verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen. Praise God. So He saved us from judgment. Dahil siya po yung humalili para sa atin na dapat tayo ay siyang tumanggap. Siya ay namatay minsan para sa ating lahat. At ang kamatayang iyon niya sa krus, ito po yung kailangan natin. Ang kailangan nating gawin ay tanggapin yung alok na kaligtasan ng Panginoon Kristo. Alok ng pagpapatawad at manampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon Kristo. So the work of redemption has been completed once for all. At yung bunga po niyon ay mananatili magpakailanman. Purihin Panginoon. It is finished. Ito po yung natapos na rin. Yung kanyang paghihirap sa pisikal at yung kaganapan ng lubos ng ating kaligtasan. So yung kabayaran ng kasalanan, nabayaran niya ng buo. Ang plano ng pagliligtas na ibigay sa atin. Amen. So a triumph declaration against Satan. Nung sinabi niya, it is finished, victory, napahiya po yung dyablo. Wala na siyang maisusumbat. Wala na siyang maia-accuse sa atin. Amen. Dahil it is finished, sabi ng Panginoon. From the cross, tetelestai. Purihin ang Panginoon. At ang pangpito na sinabi ng Panginoon Kristo, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito po ay mga salita ng pagtatalaga ng sarili. Father, into your hands I commit my spirit. Siya po ay namatay na nananalangin.
A prayer of confidence, pagsuko sa kalooban ng Diyos. Now, ang tanong ko, saan ka patungo after this life? Of course, langit, forever with the Lord. Amen. His death is not a defeat, but a show of His victory over sin and death. Sabi nga sa Acts chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. His death on the cross shows kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Gaano tayo kahalaga para sa Kanya. Amen. Kaya tingnan mo ang sarili mo, hindi batay sa pagtingin ng ibang tao, kundi sa tingin ng Diyos sa iyo. Amen. Purihin ang Panginoon na ito ay nagbigay ng pag-asa sa atin. So tayo po ay manalangin sa ating Diyos ng may pasasalamat. Salamat nga aming Diyos Ama sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na inialay niya ang kanyang buhay sa amin upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggang sa piling mo. Salamat sa katiyakan ng aming kaligtasan. Salamat Panginoon sa tiyak na buhay na walang hanggang nakaloob mo. Maraming salamat, Panginoon. Yung pag-ibig mo na ipinamalas mo. At siya ngayon na nanonood sa videong ito, dalahin ko nga, O Diyos, na mangusap ka nga po patuloy sa kanyang buhay, O God, na matuto kami, bawat isa sa amin, na italaga isuko ang aming buhay sa iyo, O Diyos, na ang tunay na buhay ay ikaw lamang. Salamat, purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Amen.